apat na negosyo na halos wala kang ilalabas na puhunan pero malaki ang pwede mong kitain dito. Alam ko gusto mo yan negosyo dahil matagal ka nang naghahanap, nagre-research ka ng kahit anong klase ng negosyo, yun nga lang, medyo limited ang puhunan mo. Kaya bagay na bagay sa ito. At pakinggan mo yung pang number 4 dahil ayun talaga negosyo, literal as in zero puhunan, wala kang ilalabas. Ready ka na ba? Kung handa ka na, simulan na natin agad to. Number 1, mag-offer ka ng helmet cleaning service. Yes, ikaw ang maglinis ng helmet ng mga motorista. Alam mo ba kung gaano kalaki ang market ng mga taong nagmumotor? Napakalaki po. Ilang libo ang motorista dito sa Pilipinas. Baka nga umabot na ng milyon. And isa na po ako doon. Kung mapapansin mo, diyan sa lugar ninyo, maglakad ka sa highway, bilangin mo kung ilan ang motor shop diyan sa inyo. Baka nga kulang ang daliri mo. Sa sobrang dami, kaliwat kanan po yan, para na pong sari-sari store yan. Pero bilangin mo kung ilan ang nag-o-offer ng helmet cleaning service diyan sa lugar nyo. Baka nga wala kahit isa. At kung magustuhan mo yung ganitong klase ng negosyo, baka ikaw pa lang diyan sa lugar ninyo. Wala kang kakumpetensya at napakalaki ng market mo, di ba? Alam mo, para sa akin, napaka-effective ng ganitong klase ng business. Alam mo kung bakit? Dahil kami pong mga motorista, ako, personally, meron akong personal experience diyan. Kami po ay madalas po namin na binibigyan ng atensyon yung aming mga motorsiklo, ipinapagawa namin pag nasisira, kahit nga po hindi sira, dinadala namin sa motor shop para palitan ng pyesa, mas lalong pagandahin. At alam mo kung ano ang natitake for granted namin mga motorista, yung aming mga sinusuot na helmet. Pagkahubad, pagkasuot, ride, pagkahubad, diretso lang po yan sa drawer, sa cabinet. Hindi na namin yan pinapansin. Doon namin natitake for granted yung mga ganyang klase ng helmet. Kasi puro ang atensyon namin lahat nasa motor lang. Pero ikaw, di ba? Pag nag-offer ka ng helmet cleaning service, diyan namin mapapansin, uy, oo nga no, hindi ko nga nalilinis tong helmet ko, madalas tinatamad ako kasi syempre pagod na ako sa trabaho, pagod na ako kamumotor buong araw, lalo na yung mga move it, ride, mga lala move, mga angkas, di ba? Pagod na yan sa biyahe buong araw. Wala na yung time para maglinis ng helmet nila. Diyan ka papasok ngayon, di ba? Mag-o-offer ka ng serbisyo mo. Lilinisin mo yung mga helmet namin, di ba? At syempre, kapag ka ikaw lang ang ganyang negosyo, serbisyo diyan sa lugar ninyo, wala ka kakumpetensya, napakalaki ng market mo. Kuha mo lahat ng motorista na tamad maglinis ng helmet nila. Alam mo, sa 100 motorista, baka 5 o 10 lang dyan ang masipag maglinis ng helmet. Eh, meron ka ngayon 90 na customer na po pwedeng magpalinis ng helmet sa'yo, di ba? So, pag-aaralan mo lang mabuti kung paano ang tamang proseso sa paglilinis ng helmet, nang sa ganun, hindi ka makasira ng helmet ng mga customer mo, di ba? Siyempre, skills din yan eh. Siyempre, kapag ganyan, hindi ka lang naman nag-i-invest sa mga kagamitan eh. Nag-i-invest ka rin sa skills and sa knowledge kung paano mo masasatisfy yung customer mo na magpalinis lalo ng helmet sa'yo sa mga susunod pa na araw na buwan. And makapag-recommenda pa sila ng mga kaibigan nila na nagmomotor din na tamad din maglinis ng helmet na sa'yo pumunta at maging customer mo din, di ba? So, eventually, kapag ka nakikilala ka na, very minimal lang ang puhunan mo. Wala pang 10,000 to. Honestly, wala pa tong 10,000 pesos. Baka nga wala pang 5,000 pesos yan eh, di ba? Kapag nakikilala ka na, diyan pwede ka nang mag-offer ng iba't ibang klase ng services. Andyan yung mag-offer ka na ng mga deep cleaning, yung talagang sobrang linis na. Tapos mag-offer ka na rin ng mga lalagyan mo ng Carnauba wax yung helmet para lalong kumintab. Or kung may gas-gas, syempre since pinag-aralan mo yung proseso kung paano mas malilinis at mapapaganda ng maayos yung mga helmet ng customer mo, so yung mga gas-gas, yan, kaya mo na rin siyang gawin, di ba? Kapag may konting biyak, ayan, malay mo, mapag-aralan mo, kaya mo na rin, di ba? Sa affordable price lang. Siyempre, yung mga tao na walang masyadong pambili ng bagong helmet, sa'yo ang takbuhan, di ba? So, magkakaroon ka na ng mga staff, di ba? Iti-train mo na sila, magkakaroon ka na ng mga branches, pero ang pinakamaganda dito, pare ko, nag-umpisa ka sa minimal puhunan o halos walang puhunan, di ba? Tapos, lumaki, lumago. Ngayon, asensado ka na sa negosyo mo. Number 2, home service, car wash. Kung marunong kang maglinis na sasakyan,
panigurado, mapapakinabangan mo yung talento mo na yan para makapag-produce ka ng income at makapag-build ka ng negosyo gamit lang ang minimal na puhunan. Alam mo, marami na pong umasenso sa ganyang klase ng business model. Yung ikaw yung pupunta sa bahay ng customer mo, dala-dala lang yung mga kagamitan mo sa paglilinis ng sasakyan, tapos gamit mo yung tubig nila and yung kuryente nila, pero ikaw ang pupunta. Doon mo lilinisin yung sasakyan ng customer mo sa mismong bahay niya. Alam mo, ang dami na pong umasenso dyan. Nakakatawa, napapanood ko po sa Facebook. Nagsimula lang sila sa mga simpleng pangkaraniwang sasakyan lang. Simple na pangkaraniwang pa yun. Na sasakyan lang, nililinis nila. Tapos, ginalingan, pinag-aralan, and then ginalingan din sa marketing. Post ng post sa Facebook. Nakita ng maraming tao, napanood na maraming tao, di ba? Ayun nga yung sabi ko sa inyo, pinaka-importante dapat hindi ka lang magaling sa ginagawa mo, dapat magaling ka rin sa marketing. Dapat lagi mong gagamitin ang social media para i-promote yung sarili mong negosyo dahil ang negosyo mo, tatandaan mo, ang negosyo o ang produkto o ang serbisyo, kahit gaano pa kagaling yan at kahit gaano pa kaganda yan, kung hindi aware ang mga tao na nag-e-exist yung negosyo mo, walang kwenta. Kasi hindi nila alam eh. So, ibig sabihin, hindi nag-e-exist, hindi bebenta. Kaya nga dapat kung magaling ka sa ginagawa mo, galingan mo rin sa pagpo-promote, sa pagmamarket ng negosyo mo para makita ng tao, ma-discover ng tao, at syempre, malaman nila na ikaw is nag-o-offer ng ganyan. So, kukontakin ka nila ngayon, di ba? Alam mo yung mga napapanood ko, tulad ng kinukwento ko kanina, nagsimula lang sa mga pangkaraniwang sasakyan. Ngayon, high-end cars na ng mga celebrity yung nililinisan. Diba? Nakapag-invest na mas maraming gamit ng mga mas dekalibreng kagamitan kung saan pwede siya makapag-offer ng mas mataas na presyo. At syempre, mas magaling na, mas maganda na yung way ng paglilinis niya. Dati kung simpleng car wash lang ginagawa niya, ngayon nag-auto detailing na siya. Bakit? Kasi pinag-aralan niya, nag-invest siya sa knowledge, nag-invest siya sa skills, nag-invest siya sa learning, sa mga trainings, di ba? Kaya ngayon, yung mga ganong klase ng business model na nag-umpisa sa ganito kababa, tapos napunta sa ganong kataas, pinag-aralan, pinag-investan. So, magkano ba ang puhunan yan? Gusto ko yan, Mark, pero paano ako magsisimula niyan? So, unang-una, kailangan mo syempre lakas ng loob. Pangalawa, kailangan mo ng konting puhunan, minimal puhunan lang. So, ano yung kailangan mo? Syempre, parang katulad din sa helmet cleaning, kailangan mo dito naman required ang pressure washer. Kasi yun yung pagbuga ng tubig, dapat malakas para ma-wash out lahat ng sabon sa sasakyan, di ba? Magkano lang naman yan? Alam mo, meron akong ganyan, 2.5 lang bili ko eh. Yes, meron akong ganyan dito sa bahay, 2.5 lang. Tapos, doon ka naman kukuha ng tubig sa customer mo eh. Di ba? Gagamitin mo yung sarili niyang tubig and kuryente. Kasi kailangan mo rin ng vacuum cleaner para higupin yung mga dumi na sasakyan niya, di ba? Kailangan mo na sabon, kailangan mo ng brush, kailangan mo ng extension para makaikot ka sa buong sasakyan ng customer mo, di ba? So ano pa ba? Sa pag-uumpisa, ganun lang muna. And then kapag dumami na yung customer mo, andyan na yung mag-i-invest ka na rin syempre ng iba pang mga kagamitan para mas lalo mong mapaganda yung serbisyo mo na ino-offer mo sa mga customer mo. Number 3, massage home service. Ha? Mark naman, massage home service, hindi nga ako marunong magmasahe. Paano naman ako kikita dyan? Paano ko gagawin negosyo yan? Teka muna, makinig ka ng mabuti. Eto, gawin mo. Kung hindi ka marunong magmasahe, walang problema. Ang tangi mo lang kailangan gawin is maging creative, gagamitin mo yung isip mo. So kung hindi ka marunong magmasahe, maghanap ka ng mga tao na marunong magmasahe. Use their skill to earn money, di ba? So, paano pagkakakitaan ko sila? Hindi ba bawal yan? Hindi bawal yan. Kailangan lang maging totoo ka sa kung magkano ang magiging hatian ninyo. Kasi meron parte yung masahista na gagawing trabaho at meron ka ring parte na gagawin mong trabaho. So, siya yung taga-masahe, hindi niya po problemahin yung pagkuha ng mga kliyente, yung pagkuha ng customer. Ang tangi niya lang gagawin is maghintay ng booking na manggagaling sa'yo. So, ikaw ngayon ang magiging middleman. Ikaw yung magpo-promote sa masahista mo. Ikaw yung maghahanap ng client sa masahista mo. So, ikaw yung sarili mong skills sa pag-promote
sa pagbo-broadcast ng ganyang klase ng serbisyo sa publiko. So ikaw yung nasa computer, ikaw yung nasa cellphone kasi ikaw yung dapat maghanap ng client para dito kay massage therapist, di ba? At marami na pong gumagawa niyan mga kanegosyo. So nagtutulungan, di ba? So imagine parehas kayong may kita. Number 4. Ito po ay parang kaparehas lang sa number 3. Pero ito naman is home service katulong. Yes po, mag-hire ka ng mga katulong para maglinis ng bahay ng ibang tao. Pero hindi yun permanent katulong at isa po kami sa mga parokyano ng ganyang klase ng negosyo. Dito po sa bahay, wala na po kaming time para maglinis ni Mrs. So ang ginagawa namin, instead na mag-hire kami ng permanent katulong, kumukuha kami ng katulong galing sa mga agency. Kasi once a week lang naman, hindi naman sobrang dumi ng bahay di ba? So once a week lang namin sila kailangan. So papapunta sila, yung agency magpapapunta ng katulong dito sa bahay and maglilinis sila dito. Kahit yung karaniwang linis lang. Usually niyan, minimum 4 hours silang naglilinis. Dito nga, minsan 3 hours lang sa amin. Punas-punas lang kasi wala namang masyadong kalat dito sa bahay. So, ganyan po. Ang gagawin mo lang, kung hindi mo gusto na maglinis ng bahay ng iba, maghanap ka ng mga tao na maglilinis or willing maging katulong maglinis ng bahay ng iba. At mas madali pong hanapin yan kumpara sa mga masahista. Kasi yung mga masahista, kailangan pa ng lisensya niyan, ng license po niyan. Pero itong mga katulong dyan sa mga kapitbahay mo, yung mga walang trabaho, ipunin mo sila lahat. O ganito, i-broadcast mo. Meron akong gustong mangyari. So willing ba kayo maglinis ng ng bahay ng iba? So maghahanap ako ng mga tao, ng mga customer, usually sa mga condo, di ba? Mga ganyan, laging wala yan sa bahay. So maglilinis kayo ng bahay ng iba or ng condo ng iba, okay lang ba sa inyo? At ang bayad po dyan is minimum 800 hanggang 1,200 in just 4 hours po. Yes, ganyan po ang binabayad namin kapag nag-hire kami ng mga katulong para maglinis dito sa bahay. So, ang gagawin mo lang, halimbawa, kapag kunyari, marami ka ng client na nakuha, so meron na sa Mandaluyong, meron na sa Parañaque, meron na sa Pateros, meron na sa Pasig, meron na sa Taguig, meron na sa Valenzuela. So, ang kinakailangan mo lang, syempre, maghahanap ka ng mga tao doon na mga hindi mo nakakilala, tapos sila yung kakausapin mo para maglinis, maging katulong kung sakalim na may magpabook sa'yo ng client o customer around doon sa area na yon. So sa Parañaque, dapat marami kang mga katulong na pwedeng tumakbo dyan, di ba? Sa Parañaque, dito sa Valenzuela, ganun din. Magpaparami ka, gagamitin mo yung skills and time ng ibang tao para makapag-run ka ng negosyo, di ba? So, ganyan ang gawin mo. At sigurado ako, kikita ka lalo na kapag dumami yung customer mo. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa panonood mo. Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng usapan, siguraduhin mo na nakasubscribe ka. Kasi kapag hindi, malamang ito na ang una at huli nating pagkikita. Pero kapag nakasubscribe ka, for sure mapapanood mo pa yung ibang mga videos na i-upload ko sa mga susunod na araw. So hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo next time.